Student YO Universe. Pinaka-latest sa pop culture trend. Bringing the latest and the hottest trending topics. From the ultimate movers and shapers. It's very interesting na ang daming nominations na nakuha ng The Artist. To everything else under the sun. I'm very excited kasi ito na yung Olympics eh. We don't just listen to the student's voice, we amplify it. Ayun po sa anti-planking law, parang sobrang lang yan. Kasi, di ba? Because it's not just a student's world, it's our universe. Student YO Universe. Good morning mga ka-universe to all the classmates listening to us out there online, through terrestrial radio or through the UP Currents app. Na-download nyo na kasi napakadali lang makinig sa DZUP 1602 using that app. Official UP app siya, no? It gives updates on everything and anything UP. Parang tayo lang dito sa ating programa na nagbibigay ng updates tungkol sa anything and everything pop culture under the sun. Ito ang Student YO Universe. Ako si Nina. At ako naman si Vince. And as always, Student YO Universe is your one and only venue for some interactive, youthful, informative, and profound angle on anything and everything pop culture. Oo, ayun na nga. Tapos 'di ba sinabi ng Pag-asa kahapon, no, nauulan today. At kailangan natin paghandaan 'yan, no. At syempre tayo ay maghahanda. Anong klaseng ulan ito? Malakas daw na pag-ulan, mga 90% chance na uulan daw, sabi ng Pag-asa kahapon. At ngayon ay habang may update nga kanina, 'di ba, sa balita natin. Tayo nga habang nakikinig kayo dyan sa mga bahay nyo, no, at hindi kayo makalabas, i-send nyo na rin ang inyong mga comments, 'di ba? Sa ating mga trending topics at ang ating bagong segment mamaya, 'di ba? Yes, na kailangan nila abangan. Magpre-premiere in just a few minutes. Yes, so ayan, i-send nyo muna ang inyong mga comments, no, at iba't ibang komento sa ating programa sa aming Twitter account. That's www.twitter.com/SYOUniverse. At sa Facebook naman ay pwede nyo i-comment ang inyong mga mga reactions sa ating trending topics mamaya sa ating Facebook wall. That's www.facebook.com/StudentYOUniverse. And ito na nga, yung let's not keep our fans waiting any longer, diba? Speaking of fans pala, no? Nandito na naman sa ating station ng ating number one fan, si Robert. Hello. Hi, Robert. Binabasa namin to verbatim. Hi to Robert Pogi. Oh my God, di ako wala na. Yun lang. Yan ganun lang po. Pero before we continue interacting with our fans, ay pakinggan muna natin ang kanilang boses in another way. Hindi lang puro pabati ang pinakikinggan namin dito sa Student YO Universe. Ngayong linggo nga ay parang mas in-amplify pa natin yung kanilang pagsali sa ating programa. Hindi lang sa pag-send ng comments, pero pati yung kanilang paghala sa ating bagong segment ngayon. Tinatawag nating Trendsetter of the Month. Ayan na nga. Dito sa ating bagong segment na Trendsetter of the Month ay kinocompile namin ang mga nag-trend na pop culture topics throughout the month. Malamang, kaya nga Trendsetter of the Month, diba? Mga ka-university yung mga napag-usapan natin in the past 3 weeks, no, na pinagsama-sama namin para inyong pagbotohan, diba, sa ating Facebook sa ating Facebook page. At ngayon nga ay para sa ating Trendsetter of the Month ng June, ang ating napili, ang inyong napili na inyong Trendsetter of the Month ay ang #RP612FIC. Ayun. Ito ay parang isang throwback na hindi naman masyadong malayo. Yung mas malayo naming throwback ay hindi talaga throwback, kundi flashback na mangyayari ulit sa isang next susunod week, na. yes. Okay, so balikan natin ang #RP612FIC or 612 for June 12. Naging trending topic noong Independence Day na it was a Thursday noong ang #RP612FIC para ma-reimagine ang Philippine history. Tapos ito ay pinasimulan ng author na si Paolo Chiquiamco, no, na nagsimula ang Tweet Fest daw na tinatawag niya, no, tuwing Independence Day noong 2009, na kung saan nagsimula ito sa website na Rocket Capre, no. At since 2009 hanggang ito nga, no, celebration natin ng 2014 ng Independence Day ay nakiki-operate pa rin at nakikisali ating mga netizens, 'di ba, para sa pag-trend nitong hashtag na ito.
kami nga mismo ay marami kaming mga na-witness na mga tweets na nangyari dito nung araw na ito. Kaya kinumpile namin yung ilan sa mga paborito very namin popular, dito. Oo. Umpisa nga dito ay yung pagkomento doon sa napakadami doon naging girlfriend ni Rizal. At sabi nga ni @ClydeJV, no, sabi niya, if I was your boyfriend, you'll never be alone. Referring to the song ni Justin Bieber, di ba, na Boyfriend. Yes. Tapos may nakita pa ako dati na parang, I love you, send to Josephine Bracken and 8 other people. Wow. Actually, kakadiscuss lang namin sa PI 100 kahapon. Yes, oo. What does PI 100 stand PI for? 100 po yung Philippine Institutions 100 na kung saan ito ay nagpo-focus sa life and works ni Rizal. So talagang useful sa pag-discuss ng ating topic ngayon. Very timely. Ayun, dun sa discussion namin kahapon, may 9 girlfriends pala talaga si Rizal. Wow. At iba't ibang nationalities ito. Oo, siya yung tunay na Mr. Universe. Pwede Mr. na natin. United Nations. siya pala yung nakapag-bond, no, sa mga iba't ibang nationalities. Ano ba yung ibang tweets, classmate Nina? Okay, so meron daw dito na from @MRYCRLS na sabi daw ni Sisa, sayang daw ako because I'm a single mother. It's a shame that there still is that double standard this is in reference to a commercial. A commercial for a shampoo brand. Yes, for a shampoo brand na si Denise Laurel ba yung feature? Na yun, relate yung situation ni Denise sa situation ni Sisa. Isa pa nga dito sa mga na sumikat din at maraming nag-react sa isang tweet na to noong na ginagamit yung hashtag RP612fic ay sabi naman ni @AromIsAbsent, sabi niya asterisk Aguinaldo has been made admin of the group Katipunan. Emilio Aguinaldo likes this and Jess Bonifacio has left the group. So kung nangyari nga na yung botohan para sa Katipunan, di ba, ganyan, ganito daw yung mangyayari through social media. Meron mga nangyayaring pag-leave ng group at like. Oo. Tapos yung yung parang solid proof na tayo nga ay immersed dito sa trending topic na to at hindi lang tayo nag-o-observe ay maski tayo din mismo may mga tweets tayong na na contribute na buhat bangko. Naalala ko pa nung diniscuss natin na nasabi nga ng classmate Nina na meron siyang mga sumikat na tweets. Sige nga, yes, yan? I was Twitter famous for a night. For a day. For a night, pwede na. Twitter famous Thursday. Charot. Okay, so yung isa sa mga favorite kong tweets noon ay na tweet ko. Sorry. Ayun yung noong kunwari daw, na-excel na si Rizal sa dapitan. Tapos ang sabi niya, a kingdom of isolation and it looks like I'm the king. Diba? Kasi nga ang diba? Dahil noong June 12 na medyo sikat pa nga yung Frozen na movie, diba? Referring to Elsa, the Queen of Ice. Taray. So ngayon, pag-usapan naman natin in a different sense kung yung trending topic na to. Kasi yung nung una natin itong diniscuss, pinag-usapan natin kung ba't siya naging trending topic, di ba? Ngayon, pag-uusapan naman natin kung ba't ang trending topic na ito ay naging trendsetter of the month. Di ba? Maraming meta. Trend. Magiging tayo meta trend, gano'n. Ang dami nang nasasabing trend. So, di ba, ang gagawin natin dito ay, titignan natin yung nangyari after we discuss the trending topic, ganyan. Yes. Since June 13, yung episode na original. And since today na June 27 nga, tingnan natin kung ano nga ba yung nangyari. So, hashtag RP612fic is our trendsetter of the month because diba alam naman natin na isa nga ang Philippine Independence Day sa mga events talaga na inaabangan natin mga Pilipino para sa month of June. And tayo ay sanay sa isang traditional celebration na kung saan sabi ng aking mga magulang, na ating mga magulang, at mga grandparents ay sineselebrate daw noon na bilang pagpunta sa Luneta, di ba? Siyempre doon pinatay si Jose Rizal, di ba? Na tinatawag pa noong Bagong Bayan. Oo, tapos sa school naman yung mga pinapagawa sa atin yung gagawa tayo ng sariling version natin ng Philippine flag gamit ang art paper. Oo, totoo yan. Magka-cut ka ng red, blue, white, yellow, ganyan. Oo, tapos pakikipagsapalaran yung maggupit ng sun, di ba? Kasi kailangan ma-check kung 8 rays. Wow, kung ganun talaga. Kung sakto yung size ng rays. Tapos, ang iba pa nga sa mga celebration ay yung paglalagay ng flags, di ba? Philippine flag specifically, sa mga posts sa Maynila. Na makikita mo talaga na nag-wave and feel natin yung ating independence through that. Yes, the flag days na nagsimula noong, if I remember correctly, May 28. Yun yung simula ng araw na piniyagan tayong gamitin yung ating sariling flag, di ba? Ayan. Tapos,
Sabi pa nga dito, no, dinignan natin to parang ganyan kung ano nangyari. Pwede natin i-compare, 'di ba, yung usual celebration ng mga national events and yung pagpasok ng social media through celebrating it. 'Di ba? Nasanay nga tayo na ang Independence Day ay kung saan yung lahat ng tao, government officials, students, paano nagpa-participate nationwide at walang pasok. Isa yun sa mga inaabangan, 'di ba, yung walang pasok kapag June 12. And ang mangyayari ay mayroong police and military parade sa Manila na kung saan ang mamumuno ay ang ating presidente, followed by a speech and a 21-gun salute. Tapos, ang iba pang mga Pilipino ay since walang pasok, ay ginagamit dito pa ilang family day, di ba? Pagpunta sa malls and sa parks, sa mga theme parks, ganyan. Oo, kung saan yung mga establishments na ito ay may kanya-kanyang mga Independence Day promos na may mga sale, may mga discount sa mga attractions, di ba? Tapos, ang iba pa nga ginagawa ng mga Filipino communities, no? Sa ibang bansa naman, di ba? Yung mga natin, mga classmate natin na naging domestic helper or OFW ngayon, 'di ba? Ay nakikiselebrate din sa kanilang mga Filipino community sa ibang bansa. Tapos, sabi dito rin sa ating ay Independence Day ay naging ay observe noong originally July 4 na Independence Day ng US, no, pero binago ng Republic Act 4166 na kung saan minove ito to July 12. June 12. Ayun, sorry. Yes. Magsa-celebrate pa lang, July 12. June 12. Hindi kasi yung July 12, yun ang monthsary ng Independence. Ayo, pwede, di ba, kung magsa-celebrate ng Independence Day para saktong-sakto sa mga relasyon ngayon. Ay. Ayun, at na-approve nga daw yung pag-observe natin ng June 12 noong August 4, 1964. Ang daming dates. Ayun. Tapos sa present celebration naman, classmate Nina, ano ang mga ginagawa natin? Hanggang ngayon, yung mga traditional na ginagawa ng mga tao sa ng mga Pilipino, dito lang, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi in different parts of the world, ay may presence pa rin naman sa ating modern times. Pero, syempre, as time goes by, medyo nagbabago ng onti yung tradisyon. Kaya medyo na-lessen ang degree ng pag-celebrate natin in this manner. Kasi we have found new ways to contribute to this celebration, especially through social media. Ito nga ang proof, 'di ba? Kasi nga ilang beses na nating nasabi dito sa Student YO Universe na yung our lives are slowly migrating to the virtual realm, and nasasama na rin dito ang ating nationalism, yes. 'di ba? So, since the emergence of social media, it has affected social norms and built beliefs and constructs of a certain notion. Kasi hindi na lang tayo kasi 'di ba, without social media, we're less connected with one another. So we don't get a chance to build our ideas with one another. Pero dito, since it's a shared space na pareho tayo ng mga napag-uusapan and na-experience, nagkakaroon tayo ng parang consensus. Bagong uri ng consensus, brought about by our greater connectivity. Specifically, 'di ba, ito nga na meron tayong specific hashtag na gagamitin, 'di ba? Na lahat tayo ay magko-connect through that. Kasi kung walang social media, alam nga namang in person maglalakad ka diyan. Ipag-usapan natin yung RP612 FIC. Tsaka it makes sense na na malakas ang celebration natin ng mga holidays, in this particular case, Independence Day, online. Kasi nga, 'di ba, napatunayan na ng mga surveys and records na tayo ay isa sa mga pinaka-active na bansa sa internet. Nabansa nga tayong selfie capital of the world, di ba? Dati nga, nung wala pang masyadong mga social networking sites, texting capital. Tapos ngayon, nag-migrate na tayo online. Grabe, kung ano yung gagawing bagong capital, tayo talaga yung umaangat. Ayan, so since diniscuss natin nga nung June 13, itong hashtag na ito ay nang hindi namin nasabi ay ginamit din pala ng foreign diplomats ang social media in general para makisali sa ating celebration ng Independence Day, na kung saan yung iba't ibang ambassadors, iba't ibang embassies ay nakitweet, yung ibang in Filipino pa eh. Yes, so, and pati yung mga kababayan natin na nasa ibang bansa na hindi makapag-celebrate dito, they're celebrating not only with yung their own Filipino group wherever they are, pero nakikisali din sila sa celebration online, which brings them closer to home. Kasi nga nakakatuwa nga na ito yung na-declare natin na trendsetter of the month for the month of June, kasi nga napakadaming nangyari, 'di ba? And hindi natin ito masasabi dati in 10 minutes, 'di ba? Nung una nating diniscuss itong hashtag na ito, and nakikita mo talaga yung convergence ng dalawang mundo ng social media and ng ating history na nagkakaroon ng epekto sa isa't isa. History and humor ang nagsama sa trending topic na ito, kasi
kasi napakita natin yung ating pagiging palatawa, yung ating cheerful, funny side, yung wit ng Filipino. Tapos naipakita din natin at the same time ang ating knowledge and familiarity with our history. Oo, totoo yan, di ba? Na, yung iba na naiinis kasi, di ba, ba't kailangan, parang elementary, kailangan magsaulo ng mga dates, ganyan. Pero hashtag RP612 na presented history in a, di ba, parang understandable way and sobrang concise lang kasi, di ba, you have to type it in 130 characters lang, including the hashtag 140, ayan. Oh, it's hard to be witty ng na in a very limited space. Pero Filipinos are able to make the most diba? out of that. Kasi hindi lang naman yung words natin yung nag-express ng ating humor and identity, kundi pati na rin yung yung sheer feeling, yung emotions, yung joy, yung totoo yan. the meaning behind the words, yung how we're actually paying tribute to freedom kasi yung we have free will to say what we feel, how we want it. Oo nga ang dami rin nagsasabi ng mga tao na maybe itong hashtag na ito is parang manifestation talaga na tayo ay parang libre na. Parang tayo ay independent na, 'di ba? On our own. Na the fact na we can tweet on our homes, 'di ba? Na so much free will na walang haharang sa iyo. 'Di ba? Isang patunay talaga na tayo ay isang malaya ng bansa. So yung hindi lang kasi kung iisipin mo, 'di ba, maraming nagte-tweet at nagpo-post ng Independence Day na ano ba 'yan, hindi naman talaga tayo malaya. Oo. Pero kasi yung freedom is not just something that is granted. Freedom is something that we take responsibility for. Oo, hindi lang porket nabigay na, ganyan na lang, binigay na lang sa'yo. Kailangan mo gawa ng aksyon para mas mapalawak pa yan, 'di ba? At para mas magamit. Hindi makata no? Oo. Yung I can feel the warmth in my chest. Just, 'di ba? Ganon. Tapos, ano pang sabi? So, ayun nga, with the use of pop culture and Filipino culture references, we're just wrapping this up. We are able to feel connected to a past we seem to feel we were distant from. Kasi nga, naprepresent natin yung historical events and the lives of historical figures kahit na hindi siya accurate, pero in a medium and yung format na mas na-appreciate natin. Oo, tulad ng sinabi mo, kahit hindi siya ganoon ka-accurate, pero interesting naman siya present, Makita rin natin yung isa pang talent ng mga Filipinos, magsulat, 'di ba? Yung ating love for writing and of course reading na rin, 'di ba? Na makikita mo na yung mga authors, yung legitimate authors, 'di ba? Tapos yung iba pang mga yung mga normal netizens natin, 'di ba? Na makikita mo na yung kanilang creativity to write stories and yung read stories ay parang ginawa nilang platform yung Twitter to use it, and 'di ba pati yung hashtag, makikita mo yung Filipino wit, tulad nga ng sinabi mo kanina, classmate Nina. Yes, na parang this is a peek into yung what Filipinos are capable of and what we went through, na kahit na hindi ito yung parang pinaka-comprehensive na representation of our skills and our history, yung parang it gets people going na maging interested sa mga ganitong bagay. And nakakatuwa nga na ito yung binoto ng ating mga ka-universe para sa ating trendsetter of the month ng buwan nga ng June. Para makikita mo na meron pa rin tayong pakialam sa ating history, at specifically sa ating independence, at syempre ito rin nagpapatunay na sino ang modern Filipinos, 'di ba? Dahil ito nga ay very 21st century ang discussion ng history. Tas ayan nga mga classmates, kasi gusto kong i-relate lang na kung gaano tayo kalaya na mag-tweet nung araw na yan, ganun nga din tayo kalaya pumili ng trendsetter of the month. Oo, 'di ba? Wala kaming sinasabing ito ang i-vote niyo, ganyan. Libreng-libre. Isa din yan sa mga patunay nga na tayo ay malaya na talaga. Yes, kaya nga abangan niyo mga classmates ang susunod na edition ng Trendsetter of the Month. Hulaan niyo na lang kung kailan, kasi nga of the month ito. So, So, kapag hindi niyo pa po na-gets, ay i-tweet niyo lang po kami at handa kami i-explain. Yes, so tapos for now ay iiwan muna natin ang Trendsetter of the Month. We will go back to it another time. Tas abangan na lang ulit natin ang susunod na special segment on the show na next week na. Next week na, ang bilis, 'di ba? Abangan niyo kung ang ating flashback at ang lalagyan natin ng in-depth information. For now mga classmates, maraming salamat sa pagtutok sa aming Trendsetter of the Month segment. Mamaya ay we're back to the usual list of trending topics, di ba? Alam ko naman na yung iba dyan iniintay talaga, yung ating mga countdowns every Friday. Yes, so wag na kayo masyadong mainip mga classmates, at magbabalik mamaya ang Student YO Universe. Student YO Universe.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka! Welcome back mga classmates dito sa nag-iisa pa ring hot and yung hottest program of pop culture dito sa radio. Ito ang Student YO Universe. Ako si Nina. At ako naman si Vince. And kanina nga ay napag-usapan natin ang naging trendsetter for the month of June, which was the hashtag RP612. Oo. Sa mga nakapakinig kanina, no, abangan yan every last Friday of the month. Ayan ang ating special segment. At every first Friday of the month naman ay ang ating hashtag Flashback Friday. Ganon. Pero for now, at habang wala ang ating mga special segments dito sa Student YO Universe, ay babalik muna tayo sa feature ng Student YO Universe na lagi namang inaabangan ng ating mga listeners. Oo, at syempre 'di ba dito sa ating mga trending topics na ito na ika-countdown natin na ngayon at tuwing tayo may special segment ay 3, 2, 1 lamang po. Kailangan pa rin natin alamin 'di ba kung saan nanggagaling itong ating mga pinag-uusapan. Tapos, syempre dito sa panggagalingan ng ating mga trending topics ay kailangan natin alamin 'di ba kung saan nga ba nanggaling. Oo, 'di ba? Oo, kasi kasi nga laging hottest, 'di ba? Ang ating mga pinag-uusapan dito. Kaya lagi kailangang updated. So saan nga ba tayo at paano nag-update dito sa Student YO Universe? On Student YO Universe, we go deeper into what's hot, what's happening, and what matters to the youth. The YO Universal team is composed of 15 students who pull together recent pop culture news from the most relevant websites and choose the top 5 most talked about topics online. Our universe revolves around your voice because your voice is our number one choice. Ayun. Tapos kahit na-stall kami na-stall dito doon sa ating little ditty na tungkol sa kung saan natin nakuha mga trending topics ay hindi muna tayo diretso sa number 3 and number 2 for the day. Kasi may gusto muna kaming batiin dito sa Student YO Universe. Unang-una ay noong kailan ba to? Sunday, 'di ba? Oo, Sunday. Noong Sunday ay birthday ng aking co-host na si classmate Vince. Yay! Ilang taon ka na? 20 na. Yes, wala na ako sa teenage years. Mas matanda ka sa S2 sa Student YO Universe. Oh, grabe. Okay, masaya naman ako na may isa pa akong taon. kasi baby pa lang ang Student YO Universe. Very baby. And paparating pa lang ang anniversary ng abangan niyo, 'di ba? Kung anong gagawin natin para sa ating celebration. And dahil nga mahal na mahal tayong lahat ng Student YO Universe, 'di ba? And aside from me, kasi it's not all about me. Ay may isa pa. Actually, it's all about James. Yes. Si ito ang classmate tunay. James. Dahil nag-birthday ang ating executive producer noong Wednesday, June 25. Kung pwede nga lang maging trending topic din kami, no? Joke. Pinag-usapan for a 10 minutes, ganon. Pwede kayong mag-trend sa mga delivery hotline, yung maglibre kayo, diba? Sige. Pag-usapan natin yan. Oo nga. So, ayun. Pwede na tayo sigurong pumunta sa ating mga topics for the day. Yes. And we've got a very interesting lineup this morning na walang magkakapareho ng category. At parang dito sa mga trending topics natin ngayon, parang mahalaga yung mga comments. Kasi 'di ba ito ay parang mga parang paghahalo-halo ng iba't ibang bagay. So, wag na natin patagalin pa mga classmates. Ito ang number 3. At ang ating number 3 nga ay ang a cappella group na Pentatonix ay kasali na officially sa Pitch Perfect 2. Ayan. So 'di ba alam naman natin na ang Pitch Perfect ay isa nga sa mga sumikat na pelikula noong 2013 dahil ito nga isang a cappella group na tinatawag na Barden Bellas na according as sinabi ng ating classmate na si April Damo, sabi niya, the Barden Bellas are coming back to Barden University with a new rival that will surely shake the competition. At yun na nga isa katauhan ng Pentatonix na binubuo ng 5 tao na nanalo sa 3rd season ng NBC's The Sing-Off na kung saan reveal nila yung itong balita na to, classmate niya at mga ka-universe sa Entertainment Weekly na sinabi nila na sila nga ay part na ng cast ng Pitch Perfect 2 na ipapalabas sa May 2015. Ooh. Yan, ilang buwan na lamang. Ilang buwan? Mga 11 months pa, ganun. Buwan lang din naman ang bibilang. Hindi naman complete taon. Nabawasan naman ng isang buwan, ganun. So, ang real life a cappella group nga, na tinatawag na Pentatonix ay binubuo nila Scott Hoying, Kirsty Maldonado, Mitch Grassi, Avi Kaplan, and Kevin Olusola.
At sabi nila sa isang interview ay hindi naman daw sila makakuha ng dialogue. Parang performance naman daw. Pero sabi nga ng grupo ay naniniwala naman daw sila na parang mas okay daw yun na walang dialogue kasi hindi naman daw sila ganun kagaling sa acting ganyan. So ang mangyayari lang talaga sa movie ay kanilang sa kanilang performance and a cappella skills. Yes. Dahil makikita nga natin dito na ang ganda tignan kasi parang real life a cappella group and isang fictional a cappella group na Bard and Bellas na parang may juxtaposition. Yes. Nox. Juxtaposition. Oo. Tapos, ito nga daw ay isang threat sa all-girl group na binubuo nila Anna Kendrick, ganyan. Anna Kendrick, Britney Snow, Rebel Wilson, at Anna Camp, tinatawag ng Bard and Bellas, na nababalik silang lahat. Kasama, lahat sila? Oo. Some pala. Nababalik sila kasama si Skylar Astin at ang Oscar nominee na si Hailee Steinfeld ay kasali sa cast ng Pitch Perfect 2 na ipapalabas nga sa May 2015. Ayan. So, ang grupo daw ng Pentatonix ay nag-practice for 12 hours, kasi nagsushoot na ngayon ng Pitch Perfect 2, mga ka-universe, sa Baton Rouge, Louisiana, na sinabi nila na you can definitely tell it's the five of us, but what we're wearing and who we are portraying is definitely not Pentatonix. Okay. Na parang yung hindi nila dinadala ang sarili nila into the world of yung Pitch Perfect. Hindi nila dinadala yung brand nila as Pentatonix doon sa pelikula. But they're definitely bringing their skill. Oo, na syempre yun naman talaga yung gustong i-focus siguro in the first place kung bakit in-invite itong Pentatonix to join Pitch Perfect 2. Sabi ng band ng group ay sinabi nila binigyan sila ng song ng production or ng management na Pitch Perfect 2 at hinayaan sila binigyan sila ng musical freedom to create their own arrangement of the song and binalik nila to sa management and production and ayun nga wala naman daw sinabi doon sa kanilang arrangement, binigyan sila ng ng kalayaan to choose their own arrangement and di pakita pa rin yung talent ng Pentatonix. Oo, so talagang I'm sure na marami sa ating mga ka-universe ay nag-aabang dito sa Pitch Perfect 2 kasi it's not just music, it's not just a film, it's yung 2-in-1 and it's different din from the usual mga musical na nakasanayan natin na everyone suddenly breaks out into song and there's background music. Ito talagang mas may context yung pagkanta, ganon. Tsaka mas likely na ma-encounter mo to in real life kasi nga yung it's all purely human sounds, diba? Gusto ko yung sinabi mo classmate Nina na hindi siya present as a musical, diba? Parang present siya as a comedy film na nakakatawa pero in-injectan ng a cappella music, 'di ba? At makikita mo doon na parang makikita mo na gumawa ng audience yung Pitch Perfect na sarili nila, hindi lang dahil fans ng Les Mis or 'di ba ng mga popular musicals. Pero sinama din dito yung pagsali ng paggamit ng a cappella and nung movie. And ito nga pagpasok ng Pentatonix. Sa tingin mo ba maapektuhan yung audience ng Pitch Perfect sa pagpasok ng Pentatonix? I don't see why it should be a problem for anyone kasi yung from the start naman talaga 'di ba yung a cappella ang premise ng Pitch Perfect and if you're bringing yung an actual a cappella group na yung talagang nag-release na ng album, yung sumikat na sa YouTube. I don't think it can harm the movie. I think it can even help pa kasi they make credible competition for the Bellas kasi unlike the Bellas who were assembled for the movie na for the story, talagang yung Pentatonix, they've been performing na for a while. Oo, kasi nga 'di ba sila nga ay nanalo noong 2009 sa hit NBC show na The Sing Off na sila ay friends talaga classmate Nina na kung nabuo yung kanilang pagsasama outside the show. Pero sa Pitch Perfect, ito ay nabuo sila inside, 'di ba? Kasi 'di ba kinast ganyan, iba-iba naman mga tao 'yan na sila ay nabuo pero 'di ba nakita natin yung kanilang unity through music, 'di ba? Yes, kasi nga yung 'di ba maski sa fictional universe, music still brings everyone together. Oo, totoo 'yan. At isa pa nga sa mga patunay na very powerful ang music. Yung gusto ko pumipiyok ako Porket ba nag-birthday ka? Are you hitting puberty? Yun pala. Late nag-puberty, 20
years old. Ayun. Ay ano, 'di ba? Isa mga proof ng very powerful ang music nga tulad ng sinabi ko kanina ay yung presence ng singing competitions, 'di ba? Nagsimula yan noong 2002 sa American Idol, 'di ba? At yung The Voice noong 2011, and yung The Sing Off nga noong 2009. Sa tingin mo bakit very popular ang singing competitions sa ating mga Filipinos? Kasi tayo ay we are skilled musicians. Yung talagang we like yung playing with all these sounds, all these yung ways of expressing ourselves through music. Tsaka very competitive pa tayo. Oo, so parang pinagsama yung mga favorite natin, no? Na parang singing and competition, pinagsama. Especially since we've seen a lot of Filipinos succeeding in the field. Namely, Cherise Pempenco, di ba? Jessica Sanchez. Oo, who like yung Pentatonix ay nagsimula bilang YouTube sensation. Oo, 'di ba? Nagsimula sila sa pag-upload ng kanilang mga videos online and kumuha ng attention all around the world with millions of hits, 'di ba? Oo, this is a new kind of singing competition na yung walang judges kundi ang mga nakikinig sa'yo. Oh, wow. Oo nga, no? Diba? Ay, gusto ko 'yon. Na parang wala tayong kailangan pagbasehan ng mga ng ating mga comments. Oo, wala the tayong world is your stage. Oo, wala tayong mga Adam Levine, Randy Jackson, Mariah Carey na nagjo-judge for us, 'di ba? Pero tayo mismo yung comment and yung gusto nating i-like natin, di ba? Yes. And ayun nga, speaking of yung mga taong nagko-comment and nagre-react sa ating mga pop culture topics, ay ganito rin ang nangyari sa ating susunod na topic. Pero hindi to masyadong favorable, no? Not just for the people involved, pero kung bakit din kasi na nagkakaroon ng reactions dito. Sige, alamin natin yan. Yes, ito na ang number 2. Number 2. Recently nga ay naging viral ang isang mugshot ng nagngangalang Jeremy Meeks na for a number of reasons kung bakit siya naging isang felon na he was arrested June 19 on weapons charges sa Weston Ranch area ng Stockton sa US. And yung may mga rumors din na or I'm not sure kung kung rumors to or na-confirm to kasi yung nagulat na lang ako when this came up on the news. Na may rape charges din daw sa kanya. I'm not sure if how true this is. Pero anyway, despite in spite of all these charges na accuse si Jeremy Meeks. Jeremy pala. Jason. Jeremy Meeks. Nagkaroon siya ng maraming female admirers online. Okay. Bakit? Dahil sa kanyang Dahil sa ang sabi nila ay hot daw ang kanyang mugshot. Pero, oh my God. Pero ako personally, kahit na hindi ko pa alam yung kung ano yung kahit hindi ko malaman kung ano yung charges sa kanya, kahit hindi ko siya kilala, makita ko yung mugshot niya, I don't think he's attractive. But anyway. Pero kasi parang nakita ng mga tao yung resemblance between Jeremy Meeks na and Chris Brown daw, sabi nila, ganyan. Except for the blue eyes. Ang mga ka-universe, abangan niyo pala yung picture ni Jeremy Meeks. Yes, ipapost na lang namin para makapag-judge kayo. Yes. That is a very interesting comparison na kay Chris Brown, kasi siya rin ay he doesn't entirely have a clean record. Oo nga. Na meron siya mga record ng mga abuse and all. So, dito sa kalagitnaan ng mga comments na nagsisurge dito para sa mugshot ni Jeremy Meeks, ay may isang kababaihan, may isang babae na hindi natutuwa sa lahat ng attention. Sa lahat ng attention na nakuha ni Jeremy Meeks. At ito ay ang kanyang asawa. Of course, 'di ba? Parang kung yung mga tao ay natutuwa sa yung itsura ng asawa mo, no? At parang sinasabihan nila na ang gwapo ganyan, parang pinapakita pa yung affection. 'Di ba magseselos ka naman talaga, 'di ba? Tsaka sobrang out of place kasi talaga nung mga pag-comment na ganito na may run-ins na nga with the law, tapos parang nag-glorify pa yung ganitong kaso na para siyang opposite na hindi ng trial. Para siyang trial by publicity. Oo, ganon. Na pero in terms of yung kung ano yung itsura ng suspect. So people are making jokes when this is not funny at all, ayon nga sa asawa ni Jeremy Meeks. Yung
she was so upset about it na she did not attend his arraignment on Friday. Okay, oo. Tapos sinabi pa nga ni Simon Johnson na sabi niya, I wouldn't be surprised if you don't see her at all in the cameras because she is upset. Ito nga ay binigay, doon sa binigay na interview ni Mix noong Friday, ay he grinned bashfully nga lang daw sabi, no, dahil nga sa binigay sa kanyang sa kanyang pagtanggap no ng social media sa kanyang itsura. Tapos sabi pa niya ay na-appreciate niya daw yung comments, pero ayaw naman daw niyang tignan na isa siyang kingpin, sabi ni Mix. Jeremy Mix, ayun. And the 30-year-old felon was described by the Stockton police officer Joseph Silva as one of the most violent criminals in the area. Na hindi na sabi dito hindi kinonfirm dito kung tama yung nabasa ko about his charges. Pero apparently na-charge na rin siya dati of grand theft. Okay. So parang hindi lang dahil dito na sa felony na huli si Jeremy Mix, pero it's a series of crimes na pala yung nagawa niya, no. And parang nakaka-alarm lang, 'di ba? Na-appreciate natin yung itsura ni Jeremy Mix, pero hindi natin nakikita yung beyond, 'di ba? We overlook the more pressing matters. Na parang kaya ba natin talaga tumingin, no, through social media beyond kung ano yung ginawa niya na act dahil lang sa kanyang physical appearance. Kailan tayo naging obsessed, 'di ba? Dahil sa social media marami tayong na-declare, 'di ba? Ng mga ridiculously photogenic guy, 'di ba? Yung kasali sa marathon, tapos yung most handsome policeman, 'di ba, sa Spain, 'di ba? Sa Brazil Brazil pala, sorry. Na yung we take real life out of context because of yung how free we are to discuss these things online. Tapos hindi pa dito may mas malala pang mga bali-balita na lumalabas dito na there have been rumors na na-prove na sila as hoax na Oprah put Jeremy Mix up for bail. Na gusto daw niyang i-bail ni Oprah from jail si Jeremy Mix. Dahil because kasi nga 'di ba yung may reputation na siya online as the sexy fellow. So parang gusto niya i-guess sa kanyang show, ganun ba? So parang ganun ba yung gusto gawin ni Oprah? 'Di ba proven na to, no, na gusto talaga gawin ni Oprah. Pero makikita natin na grabe, no, na parang nabablur yung brevity and yung bigat, 'di ba? Nang ginawang act ni Jeremy Mix, kasi nga nakita siya kasi 'di ba ganun talaga tayo I mean, ito ang totoo no, mga ka-universe. Tinitingnan natin yung physical appearance before we really know the person, 'di ba? Doon natin siya na-judge, ganyan. And ito ay isa lamang sa mga proof talaga na ganun yung nangyayari kahit sa ating present days, 'di ba? Kahit sa ngayon, ganun yung nangyayari na kaya natin tingnan beyond the act. And there's nothing wrong naman siguro with appreciating appearances kasi talagang predisposed ang mga tao to look at appearances first. I mean, we are naturally visual beings, 'di ba? Na yung we tend to believe what we see. Ngayon nga. Pero nasa tamang context lang naman sana. Ayun. So, parang dito makikita natin na parang nagamit natin yung social media in a not so good way, no? Na parang we have been praising social media dahil sa connectivity na nagagawa natin. Pero dito makikita mo na hindi ganun ka-positive, no? Yung nakuha nating response dahil nga hindi naman maganda na ganun natin i-judge yung isang tao dahil sa kanyang itsura, pero dahil nga doon sa kanyang ginawa, hindi natin yon dapat gawin. Yes, and besides, this is a very sensitive this is a very sensitive situation that Jeremy Mix is in. So it's best na yung people online and yung everyone else, we just leave it alone. Kaya ito naging trend, no, mga ka-universe, at kasama sa ating mga trending topics dahil ito daw yung isa sa mga pinaka-like daw na photos ng isang criminal, no, na pinost online dahil nakakuha daw ito ng 30,000 likes. Grabe. And I think it's within 11,000 shares pa daw. Grabe. And doon sa mga shares na yon meron ding high number of likes. So samantalang yung profile picture ko mga minsan less than 100, ba't kayo ganyan? Na-realize. So ayun mga classmates, maraming salamat sa ating classmate na si Lorraine Tapia and sa mga na nag-contribute dito sa ating article na to, and sa mga classmates natin na nakinig dito sa segment na to. We want to hear more of your insights dito and baka mabasa namin sa programa. So ayan, abangan nyo lang mamaya ang ating final trending topic for the day, for the week. Kaya wag kayo aalis mga classmates at magbabalik mamaya ang Student YO Universe. Student YO Universe.
Ang oras sa ating universe ay 10:48 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka! Welcome back mga classmates dito sa nag-iisang pop culture program on radio every Friday morning. Super specific, ito ang Student YO Universe. Ako si Nina. At ako naman si Vince. At kanina nga, di ba, ay napag-usapan natin sa ating first segment, ang Trendsetter of the Month. Yes, And going to our present trending topics for today. Starting with number 3, Pentatonix has been confirmed for Pitch Perfect 2. At number 2, bago tayo mag-break, napag-usapan natin ang pagiging viral ng mugshot ni Jeremy Meeks. And ngayon, dito sa ating number 1, it's that time of the year na naman na nangangalahati na nga ang taon. So, at nagpe-prepare na. Para sa Pasko, dahil ganito nga naman tayo mga Pinoy, nagsisimula tayo maaga pa lang, 'di ba? Kasi ngayon na buwan na ng Juno at magju-July na, ay makikita natin na yung mga movie productions, Clue, movie productions. Ay nagre-ready na para sa Noche Buena. Kanilang mga Hindi, related malay mo, naman. may handa sila, 'di ba? Oo, related naman. Lalo na kung sila ay mananalo dito sa film festival na to. Ayan So, na. syempre kailangan bongga. Ang dami na nating sasabing clues. Kailangan bongga ang handaan, 'di ba? So, mga classmates, wag na natin patagalin pa. Ito ang number 1. At number 1, na-reveal na ang entries for the 40th Metro Manila Film Festival. Masaya naman ako na 40th to, at hindi ko kaedad. Grabe. The Metro Manila Film Festival could be your parent. Oo nga, diba? Oo nga, no? Sige, game. Tapos, this article was written for us by our very own Karen de Guzman. Yes, hi Karen. Researched and written by, researched and compiled by Karen de Guzman. So, from 13 film projects na sinubmit sa mga project heads ng Metro Manila Film Festival at ng MMDA, ay nakapag-announce na ang MMDA or Metropolitan Manila Development Authority and MMFF Chair Francis Tolentino ang 8 official entries sa 40th Metro Manila Film Festival. Ano mga pelikula ito, classmate Nina? So, as usual, nakasanayan na natin, di ba, na 8 talaga ang entries sa Metro Manila Film Festival. And over the years, marami na tayo nakitang films na of different kinds, pero marami ding making a comeback as sequels, di ba? And this year no sa MMFF is no different dahil nga ang mga pelikula na nandito ay classmate Nina ay Private Benjamin 2 ni Vice Ganda, ang Feng Shui 2 ni Chris Aquino na ang sobrang tagal na yung din sasabihin ko, sobrang tagal na pinalabas ng Feng Shui, elementary pa ako. Tapos kasama rin dito ang hindi na sundan last year pero ngayon ay magbabalik ang Shake, Rattle and Roll ng Regal Films at 15 na, no? Pang 15 na. Grabe. Tapos, ang The Aswang Chronicles, Kubot, The Aswang Chronicles 2, na pinagbibitahan naman ni Ding Dong Dantes. Ayan. Ano pang iba mga pelikula? Oo, ang iba naman ay hindi mga sequels and sobrang interesting kasi may isa palang sequel dito. Okay. Pero may dalawang following the trend na recently sa Metro Manila Film Festival ay may mga period films. Sige. I think this is another gangster film na. Yung Pinoy gangster kasi syempre iba-iba yung definition ng bawat bansa sa mga genre, 'di ba? So, also part of this year's festival are Robin Padillas Bonifacio. Gusto mo ba siyang makilala? Nice. Meron tayong historical film, no? Na maabangan. Parang kanina lang, di ba? Napag-usapan natin ang hashtag RP612Fix sa ating Trendsetter. Baka mamaya, yung script nito na based doon sa hashtag, Joke. Grabe. Grabe. Tapos, E.R. Ejercitos, Magnum Muslim, 357. I'm not sure how to read this. I'm sorry. So, parang ilang taon nang may entry si E.R. Ejercitos sa Metro Manila Film Festival. And I think kaya naman siya lagi nagpapadala ng entry or gumagawa ng film. Dahil nagiging hit naman talaga, hindi man box office in terms of box office, pero doon sa sa award academy or sa awarding ceremony. Oo, tapos meron ding English Only Please, top billed by Angeline Quinto and Derek Ramsey na originally daw ay dapat si Samuel B. Ang alam ko din si Samuel B. to And finally, ay hindi nasama sa ating lineup kanina pero isa pa itong sequel or at least the title implies so na
this is with Vic Soto and Raisa May Dizon, My Big Bossings Adventures. Na last year nga ay ang title ay My Little Bossings, no? With Chris Aquino and Bimbi. Wala. Nagsarili na si Chris Aquino this year For a sequel na talaga sobrang tagal na. Nang feng shui na siya. Oo. So, ayun. Sila Vice Ganda and Chris Aquino were reported to be in a rift after their respective film entries competed in last year's Metro Manila Film Festival. Parang walang kaibigan daw, diba? Oo, kasi interestingly, no, parang 2 years ago, ang ginanapan ng pelikula na Sister Racas, diba? Vice Ganda, Chris Aquino, and Ay de las Alas ay nagsama-sama nga para sa isang pelikula sa MMFF rin, diba? At makikita mo na grabe, naghiwa-hiwalay na sila, no? Para ngayong taon. Tapos, yung entries naman nila last year na Girl Boy Bakla Tomboy ni Vice Ganda and My Little Bossings ni Chris Aquino ay nag 1 and 2 last year. Okay. Sa as top grossing films. Oo, kaya daw narinig or na parang nabalitaan tong riff na to dahil nagkomento daw si Vice Ganda na gusto niyang malampasan yung pelikula ni Chris Aquino na My Little Bossings in terms of gross. So, last year, the MMFF raked in close to 1 billion pesos in revenues. Kaya, itong pinaka-successful and highest-earning festival in 39 years. Wow, diba? So baka may something, no, sa roster ng films last year kung bakit naging ito yung isa sa mga pinakamalaking kinita, di ba? Oo. And, interestingly, hindi pa nga tayo nakakapunta sa talk points natin, ay nasa spot ko na ang ilang problema dito sa topic na to. Una-una, yun nga, kalahati sa mga films na more than half of these films are sequels. Around 5, diba? Oo, 5 out sila. of 8. 5 out of 8 are sequels. Tapos, ang isa naman ay parang, hindi siya sequel, pero yung kay E.R. Ejercito, Magnum Muslim, na parang it seems to me like a formula that is, yung naging successful para sa kanya. So, he's returning to it na parang wala na tayo masyadong na-explore na options. Oo, di ba yung mga pelikula niya rin noon parang about sa mga ganito. Pinoy gangster. Yeah, oo. Nakikita nga siguro yung trend na kumikita ito, ganyan. And makikita natin sa mga roster ng films ngayon and last year na it's a battle of creativity, no? And yung marketability. Oo. Diba? Kung ano yung kikita o kung ano yung bago sa panlasa ng mga Pilipino. Tas yan pa tulad ng nasabi mo tungkol sa marketability ay naging issue pa dito yung competition na kung sino yung pinakakikita sa Metro Manila Film Festival and yung sometimes putting these things ahead instead of yung how we want to execute our craft minsan na sa sacrifice nga yung kung paano natin yung how we pay attention to details, how we are supposed to evolve Philippine cinema. Oo, kasi yung imbis nga na we try something new, we try to get out of the comfort zone, lagi lang natin sinusundan ang masa. Kasi nga isa sa mga general effects nito sa atin yung maapektuhan yung Filipino pop culture, 'di ba? Kasi sinasabi natin na ang Filipino pop culture in general pop culture ay lagi nagbabago, pero paano kung meron tayong ganito na same trends, 'di ba? Na same concepts na binabago lang, tinitweak lang ganyan, magkakaroon ng parang pagtigil, 'di ba? Or pag-stop sa evolution ng Filipino pop culture dahil nga hindi na naiiba or nagiging varied, no, yung mga plots and yung mga story points ng ating mga pelikula. And kaya rin masyadong nagkakaroon ng rift sa Philippine cinema na yung may mainstream versus indie kasi nga yung the problem isn't na mas sikat yung iba, yung ilang film kesa sa iba. The problem is na some films can't seem to yung be bolder, be braver. Yung we have to get out of the box. Kahit nasabihin natin, 'di ba, tulad nga sinabi mo yung division, no, between independent films and yung mainstream films na hindi naman natin gusto na paghiwalayin talaga sila, 'di ba? Pero kasi ang stand nga ng independent films gumawa naman kayo ng bago, 'di ba? Kasi yung kaya nga sila naging independent is kasi hindi sila pinipick up ng mga bigger film outfits. And 'di ba na-discuss na rin natin sa Student YO Universe yung open letter, no, na ginawa ni Lord De Vera kay Vic Soto, no, kung saan meron siyang power, no, to actually influence the Filipino cinema. Yes. Dapat hindi niya gamitin yon into something more creative and hindi usual sa mga ginagawa niya, 'di ba? Oo, na parang yung as entertainers and as influential figures, ang mga taong ito ay may responsibility to help
evolve the art. Yes. Yes. So ayan. Yes, Abangan so- natin ng MMFF. Oo. And kung may papanoorin man kayong mga ka-universe, ay Oo. sasabihin nyo na lang sa amin para ma-discuss pa natin further kapag na-feature in the Oo. future. Feeling ko sa diba? December pag-uusapan ulit natin to eh. Yes. Maraming salamat mga ka-universe for tuning into us today. Abangan nyo mamaya right after this program ay ang Talatugtugan for 1 hour of awesome Yes. music. At sa Tuesday naman, ang magbubukas ng Boses ng Estudyante Strip ay ang Lakwa Chika kung saan nag-feature sila ng places and events na kailangan nating puntahan. So muli, mga classmates, ang Student YO Universe ay hatid sa inyo ng DZUP Radio Circle, the only org that goes on air at nang himpilang ito, DZUP 1602. Kasali ka. Ako si Nina. At ako naman si Vince. At ito, ang Student YO Universe, where your voice is our number one choice. Student YO Universe. Pinaka-latest sa pop culture trend. Bringing the latest and the hottest trending topics. From the ultimate movers and shapers It's very interesting na ang daming nominations na nakuha ng The Artist. to everything else under the sun. I'm very excited kasi ito na yung Olympics eh. We don't just listen to the student's voice, we amplify it. Ayun po sa anti-planking law, parang sobrang lang yan. Kasi, di ba? Because it's not just a student's world, it's our universe. Student YO Universe.